Magandang hapon na naman sa inyong lahat mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya ay itago lamang natin sa pangalang Tinang. Bueno, basahin na natin ang liham ni Tinang. Dear Kuya Peles, sa patuloy ko pong pakikinig sa inyong programa, marami po akong natututunan. At hindi ko sukat akalain, Kuya, na pati pala ako ay magkakaroon din ng problema na dapat ko rin pong ihingi ng payo sa inyo. Itago na lamang po ninyo ko sa pangalang Tinang, 50 taong gulang, may asawa at isang anak. Dito po sa aming barangay, Kuya, ay tahimik po naman. Kaya lang, kapag nalalasing na ang asawa ko, Kuya, ay doon ako nag-aalala. Para malinaw sa inyo, Kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Ano na naman ba ang ginawa mo kagabi, Teryo? Nakakahiya ka kay Kapitan. Ha? Bakit? Ha? Ano ba yung ginawa ko? Hindi mo alam ang ginawa mo kagabi? Ha? Hindi. Bakit? Ha? Ano ba yun? Hoy, ikaw Huwag mo akong ginagawang tanga. Pag ako'y nainis, ipakukulong kita doon sa barangay hall. Ha? Ano ang sinabi mo na ginawa ko? Hindi ko alam yun. Ay, nako! Sobrang kalasigan mo kagabi. Ha? At binato mo raw ang bahay ni Pidreng. Ha? Hindi mo alam yan? Oo nga pala. Uminom nga pala kami kagabi ni Paring Kaloy. Tingnan mo yan! Kasi kapag nalalasing ka, hindi mo alam ang pinagagawa mo. Kaya pwede ba? Bawas-bawasan mo yung pag-inom mo ng alak, ha? Konti lang naman yung nainom namin kagabi ni Paring Kaloy. Kung kunti lang, bakit lasing ka? Ha? Sige nga! Ay, baka nilagyan ng upos ng sigarilyo yung inom ko ng alak ni Paring Kaloy. Nilagyan niya. Luko-luko yun Hoy! Huwag kang magbintang! Nililibre ka na nga ng alak nang bibintang ka pa! Anong sabi ni Kapitan nung nagsumbong si Kwan? Hindi ba nagsumbong si Pidreng? Ay, pasalamat ka dahil kung hindi, ipinakulong ka doon sa bayan! Paring Kaloy, nalasing nga ako kagabi. Binato ko raw yung bahay ni Pidreng. Di ba maayos pang lakad mo nung pauwi tayo? Oo! Bakit napunta ka sa tapat ng bahay ni Mang Kano? Kwan, ewan ko pare. Kapag nasa sayaran ng alkohol yung lalamunan ko kasi parang painit ng painit. Makati yung buo kong katawan kaya hindi ko na alam. Pati mga kaharap kong tao pare, hindi ko na nakikilala. Ano ba itong epekto ng alak sa akin pare? Ewan ko sa'yo. Bakit ako, kahit na paraming inom ko, maaliwalas pa rin ang paligid ko at matino ang pag-iisip ko. Sakit ko na yata ito pare. Minsan, hinahanap-hanap ng katawan ko yung alak. Kapag hindi ako nakainom, tinatamad ako. Wala akong alam gawin. Baka isinasaisip mo kasi na parang tubig lang ang iniinom mo. At kapag marami ka nang nainom, tatablan ka na at wala ka nang maalala. Ganun ba, pare?
Kaya Hindi ko pag alam. umiinom ka pare, konti lang. Ah. Kontrol mo ng sarili mo. Sige pare, susundin ko yung sinasabi mo. Buwisit kayo! Lumabas kayo riyan! Sinong siga rito? Lumabas kayong lahat, magpatayan tayo! Labas! Seryo, Ha? saan ka na naman? Nambubulahaw ka. Ay. Hindi ka na. Sino ka? Ha? Hindi kita kilala. Ano, lalaban ka ba sa akin? Magsuntukan tayo. Halika, nagsama ka pa ng mga lipulis mo. Uy, hindi uubra sa akin ang mga yan. Siga ba kayo? Sige, lumapit kayo sa akin, makikita nyo hinahanap ninyo. Seryo, Ah! hindi mo ba ako talaga nakikilala? Ikaw? Kilala kita. Hindi mo yun si Romy Diaz. Ha? Ang pangit mo, pare. Halika, isparing tayo. Kahit malaki ang katawan mo, kayang-kaya kita. Halika, Romy Diaz. Suntukan tayo. Lahat kayo, kaya-kaya kayo. Magsama pa kayo lahat. Sige. Sama, pusasan niyo siya. Hindi na naman niya alam ginagawa niya. Gusto mo, hindi ko naman tulong sa madali. Bitawan niyo ka! Bitawan niyo ka! Mga buwisik kayo! Bitawan niyo ka! Nakakahiya ka, Teryo. Ah. Biruin mo, ha? Si Kapitan pa mismo ang hinamon mo kagabi. Anong si Kapitan ang sinasabi mo? Ano? Ibig mong sabihin, hindi mo na naman alam ang ginawa mo kagabi, ha? Ang alam ko uminom ako. At umuwi ako kaagad dito sa bahay. Nagtataka ako. Bakit ako nandun sa barangay hall kanina? Nanaginip ba ako, Ay, nako, Tina? anong nanaginip ang sinasabi mo dyan? Ah, Sobrang kalasingan mo kagabi! At hinamon mo pa si Kapitan! Pati mga tanod na kasama niya! Ah. Nakakahiya kang matanda ka! ay, totoo ba yan, Tinang? May bukol ba si Kapitan at mga tanod niya? Pakisabi kay Kapitan, Tinang, pasensya na. Sabihin mo. Ano bang pinagsasabi mo? Ah. Buti ka mo at hindi ka nila pinatulan. Kung hindi, ha? Bugbog sarado ka ngayon! Magay ang katawan mo! Nakakahiya ka! Ay, nako! Wala talagang magawang matinuyang si Itay. Ay, nako. Nakakahiya ang tatay mo. Ibiruin mo. Yung kapitan pa ang hinamon niya. Ay, Bakit kasi inom-inom siya? Hindi naman pala niya kaya. ewan ko ba sa kanya. Alkoholik na yata siya eh. Kahit konti lang na inom. Ay, hindi niya alam ang kanyang pinagagawa. May alam ka bang gamot sa ganyang klaseng sakit, ha? Ay, nako. Yan yung tinatawag nilang nasubuan na ng alak. Kaya kahit kunti ang nainom, hindi na alam ang ginagawa, inay. Puro kahihiyan, kuya.
ang ginagawa ng aking asawa dito sa aming lugar. Dahil sa tuwing nakakainom si Teryo, kuya, para siyang baliw na hindi alam ang ginagawa. Ako na, kuya, ang nahihiya sa kanyang mga pinaggagawa. Mabuti na lamang, kuya, at hindi siya pinapatulan. At inuunawa siya, lalo ng aming barangay captain. Minsan, kuya, ay mga walang hiya kayo. Bakit walang katao-tao dito? Takot ba kayo sa akin? Usapin niyo ako! Mga baliw! Baliw kayo lang! Labas niya! Ay, nakaka-istorbo ka na! Kung lasing ka, umuwi ka na sa inyo! Aba, wow! Ang ganda-ganda ng babae nito, Parang artista. Halika, paligayahin mo ako dyan. Dito, halika lang. Miss Beautiful. Ay, naku, baliw ka nga! Huwag kang lalapit sa akin! Huwag kang lumapit sa akin! Ano ko maglalapit? Aking ka na ngayon. Ay, nako! Tulong! Tulungan ninyo ako! Ay! Huwag kang tumakbo! Miss Beautiful! Hintayin mo ako! Aking ka lang! Habulin kita! Hintayin mo ako, Miss Beautiful! Simeon, ano ba itong sumbong sa amin ni Aling Rosing na gusto mo raw siyang kahasain kagabi at hinabol mo pa siya? Ay, kayo naman, kapitan. May isa tanda ba naman ni Roseng pag nanasahan ko pa? Kayo naman, kapitan. Huwag ka ngang magkaila! Tingnan ninyo tong braso ko, kapitano. Tingnan nyo! Dahil sa pagtakbo ko, nadapa ako. Dahil hinabol niya ako. Ay, repis ka! Repis! Totoo ba, Simeon, na gusto mo raw na repin si Aling Rosing? Ay, wala pong katotohanan niyan, kapitan. Wala akong alam dyan. Ay, Tanda nako! ba naman dyan? Sinungaling ka! Bakit? Sinungaling ka! Alam nyo kasi, Aling Rosing, kapag nalalasing itong si Simeon hindi alam ginagawa. Kaya patawarin nyo na siya. Sige, kapitan. Patatawarin ko siya ngayon. Ah. Pero kapag inulit pa niya, ay nako, magdidemanda na ako. Pasensya ka na, love. Roseng, pasensya ka na kagabi. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Oh. Ayan, Aling Rosing, humingi na ng pasensya si Teryo sa inyo. Oo. At ikaw naman, Teryo, hindi porket palagi kang pinagpapasensya namimihasa ka na. Hindi pwede yan. Ay, opo, kapitan. Hindi na humauulit. Pasensya na po. Inay, di ba't pinatawag sa barangay si Itay? Bakit hindi nyo naman ho siya sinamahan? Ay nako, bahala siya sa buhay niya. Akalain mo ba naman ha? Hinabol daw niya si Roseng kagabi at gusto niyang rapin. Ano? Sa tanda ba naman ni Aling Rosing pagtatangkaan pang gahasyan ni Itay? Ay, papaano kasi? Lasing na naman yung tatay mo. Hindi na naman alam ang kanyang pinagagawa. Tinag, pasensya ka na sa mga nagagawa kong kahihiyan sa iyo at sa pamilya natin.
lumalala na yata yung sakit ko ganito. Ay, bakit kasi? Hindi mo maiwasan ang uminom ng alak. Kapag hindi ka naman lasing, matino kang kausap. Alam mo, kapag walang alkohol itong katawan ko para bang nanginginig ako, Tina. At hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Ano bang dapat kong gawin? Di tiisin mo munang wag uminom ng alak. Subukan mo lang. Baka sakali, pag unti-unti, maalis na yung nararamdaman mong panginginig ng katawan mo. Wala nga kapag may nakikita akong alak, para bang may nagtutulak sa katawan ko na kunin yun at inumin. Hindi ako nagbibiro, Tina. At kapag hindi ako nakainom, talagang nanginginig ako. Ano kaya kung subukan mong uminom ng soft drink? Ha? Subukan mo. Soft drinks. Oo. Sinubukan ko na yan, Tinang, pero alam mong nangyari. Pinawisan ako ng malamig at para ba akong kandila na nauupos? Ay nako, anong gagawin natin para gumaling yung nararamdaman mo? Kapag hindi din ako nakainom ng alak, Tinang, hinang-hina ang katawan ko. Hindi ako makapagtrabaho. Patingin ka na kaya sa doktor, baka kung ano na yan. Alam mo, may naalala ko nung minsan na may nakainuman kami na taga-ibang bayan. Isa siyang dayo. Ang lakas niyang uminom Kasama ko noon, si Paring Kaloy. Hindi kaya may nilagay sa ininom ko yung taong yun, kaya ako nagkaganito, ha? Teka, kailan pa yan nangyari, ha? Matagal na. Hindi naman ako dating ganito na iniinom at naglalasing. Pero mula nung nakainuman namin ang taong yun, ganito na ako. Hindi ko matiis na hindi ako uminom ng alak, Tinang. Sa ipinagdapat na yon ni Teryo, Kuya, ay parang nabahala din ako. Alam ko naman, Kuya, na hindi laging o hindi dating naglalasing si Teryo. Kaya nga lang, Kuya, kapag siya'y nakainom, abay parang hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. Nag-aalala ko, Kuya. Gustong ko na nga ipatingin sa doktor, baka sakaling malaman nila kung ano ang sanhi ng pagkakaganon ng kanyang katawan kapag siya ay nakakainom. Ako na ang nahihiya, Kuya, sa mga pinaggagawa ng aking asawa dito sa aming barangay. Ano po ba ang dapat kong gawin, Kuya, para hindi na uminom ng alak si Teryo? Sana po'y mapayuhan niyo ko, Kuya. Lubos na gumagalang Tinang. Alam mo, Tinang, abay, parang hindi yata ako naniniwala dyan sa asawa mo siguro nagdadahilan lamang yan. Abay, ako mismo, Tinang, sa pamilya namin, mayroong ganyan. Naturuan lang siyang mag-inom. Dati ayaw na ayaw niyang uminom. Siyempre nakikita niya yung mga kapitbahay, mga kamag-anak din, na kapag may birthday, siyempre kaugalian natin mga Pilipino, yung selebrasyon, iinom tayo. Paunti-unti, napapatagay. Pero nung kalaunan, abay masyado, parang daig pa yung mga dating manginginom. Yung wala bang kontrol sa sarili kapag nakainom na. Parang ganun yung nangyayari sa asawa mo May mga taong ganyan na kapag nakainom na, hindi na makontrol ang sarili. Na kapag natikman na yung alak, parang tubig yan.
Pero kapag tinamaan na, hindi na alam ang ginagawa. Maraming ganyan. Ngayon, kapag tinatanong mo, kinabukasan, abay, hindi na alam ang ginagawa o ginawa niya. Paano kaya yun? Paano ipapaliwanag yun? Walang, parang hindi naman ako makapaliwala sa ganong klaseng rason na hindi raw nila alam ang kailangang ginawa ng lasing. Imposible naman yun, Tinang. Kaya nga, palagay ko parang gumagawa lang ng kwento yung asawa mo eh. Yung mga manginginom dyan, maraming matitino kahit na gaano kalasing yan, kaya nilang umuwi ng bahay. Yung iba nga kahit na lasing na lasing, nakamotor pa, nakakauwi pa eh. Pero yung kwento ng asawa mo, nanginginig. Abay, Tinang, baka sa panginginig ng katawan, kulang pa yung alak na ininom. At kung ano-anong ginagawa, nasa isip lang yan eh. Kapag lasing yung isang tao, kung ayun ang naisipan niya, yun ang ginagawa niya. Parang nakadroga na rin yan. May addiction din yan yung alak. Yung mga ganyan kasi, sigarilyo, alak, may addiction yan, nilalagyan. Kaya nga nagbibisyo kayo, kapag natikman mo, nasasarapan ka. Yun. Kaya huwag kang sumuko sa iyong asawa, Aling Tinang. Kung maaari, kapag uminom siya ng alak, andun ka na. O kaya, iwas mo lang yung asawa mo. Huwag kang maniwala dyan sa asawa mo na kapag hindi nasayaran ng lalamunan niya ng alak, nanginginig yung katawan. Huwag kang maniwala doon. Pwede pa naman ka, hindi naman sakit yan, Tinang. Kontrol lang sa sarili. Yung mga manginginom na yan, alam nilang kanilang ginagawa. Hindi ako naniniwala na kapag nakain mo yung isang tao, lasing na hindi na niya alam kanilang ginagawa. Nasa isip lang. Malakas ang loob, kaya nila ginagawa yan. Naintindihan mo ba ko, Aling Tinang? Bueno, yun na lamang siguro masasabi ko sa'yo, Tinang. At naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.